mundo and nagsunod-sunod man sila. So because of the dito, ang ino-offer ba na sa world sa amon, na-expose kami sa world. The patterns of this world to na your children. So kami, we are tempted to do other things. Mas kina-prioritize pa naman ang langaw, mas kina-prioritize pa naman ang what do you call this, mga comfort. And then, way back 2 years ago, nagkatuli si Pastor Ancho. Ay, actually, 2017. Nag-visit namin si Pastor sa Amon. Ang Amon ko na reaction, alam mo, nagkatuli si Pastor na. Alam mo, hindi lang wala. O, diba? Wala kami di church daan. So, nagreklamo ba kami? But then, Pastor Ancho, in-treat niya kami into food. Tapos, in-istorya niya kami. But, permanently kami nag-complain as magkapatid. After 2 years ago, nagkatugli si Pastor Rapo, Joe Rapo and si Tita Malu together with Jay, Kuya James, and si Ate Yas, wife po ni Kuya Jay. Still, reklamo man kami hapon, especially kami nga tatlo. Ay, ayoko na kay Jay. No, hindi kami willing to serve. Walang willingness sa heart namin. Imagine, we grew up sa church. We grew up with those people na permi nag-advise sa amin about God. Pero may area in our lives na nag-complain kami. So when we were called to serve, we complain. For us, hindi naman na gusto. We want comfort only. But then, grabe din si Lord. How gracious He is. How gracious He is kung paano siya nag-move sa aming lives. Our parents, grabe din ilang pasensya sa amon. Grabe ilang love sa amon. So, unti-unti kami nila gina-encourage. And imagine right now, here standing in front, kami nag-worship kay Lord. My brother has been serving God as well. And my sister, Aras Akuntek and other stuff. Life is not perfect, but with God, everything will be alright. Mga plans naman in life, hindi siya direct. Hindi mo agad-agad na-achieve. Iarap pa si Lord, hindi ka experience sa iyong struggle. Kaya gali, He has better plans for you. Okay, my sister is going to add something? Short lang po. So for that 2 years when we were called to serve, sabi nga ni Ate, we complained. No, it wasn't easy. But then in that last 2 years, a lot of damo natabo sa among family. Damo nagka-problem financially, even sa among relationship sa among family. It wasn't okay. Hindi siya stable. May other days nga, even Sunday, kahambal kami, kasi hindi na masimba. Kay kapoy na, liwat-liwat na lang ang problema. But then still, at the end of the day, the Lord is touching our hearts of our parents po. Na, biskan puglay, biskan din nabuka ka ni Lord, no? Imo dreams, imo plans in life, biskan ka mo nga family ginabuka, ano sa kaaway. But then still, the Lord is very gracious po, kasi ngayon, nandito kami nakatayo. Unfortunately, no, our father po was reassigned sa Isabel. Another question again, Lord, nga sa Isabel si Papa, ari, pinbalik mo na kami sa amon. Kung tikit mo kami din bata, kung tikit kami talagang bata, nga nagpalayo naman si Papa. But then, despite po ng confusion and despite the questions, we know that the Lord has a plan. Siguro, a way po to for us na mag-uluton to stand on our own and to grow. Right now po, before talaga, ayaw talaga namin i-embrace na, uy, ikaw mo ang worship team, media, kamo, no? When we were called to serve, mahinti lang, busy kami sa school. No? Mahinti lang, please. Diba? After every meeting with the church, pagpuli sa balay, nareklamo kami kay Mama, kay Papa, nga nakaumihaw, wala pa kami nag-yes. Nga, pinapilit kami. No, but then the Lord, truly, hindi na basta si Lord ang mag-work. Ngayon po, wala na kami ginapilit. Gaaway pa kami nga, kung late kami mag-book na. Uy, naman kay Kuya Jay, kay Kuya Jay. Late naman na. But then truly po, tanan na ginaagyan. Kami, very thankful po talaga kami na the Lord, grabe din ang pagpalangga sa Diyos sa among yung pamilya. And I just want to let everyone know na kung ano kami kapalangga ni Lord, ako mga kamuna kapalangga ni Lord. No? May mga adlaw, mabuglay yan. But then never forget na,
ara ang victory kay Lord. No, ako na akong gusto i-share. And then of course, before we end ang aming testimony, meron akong sasabihin ang aming agad. Konti i-share. So, sorry, share sa mga sisters na grew up in the church. Ako sang gamay may pag-comment ako dito sa life church. So, at that time, asa magtapo man ko, dito ko yapon ma-feel like hindi ko yapon open din kay Lord. And dito man ako na-experience tanan kasi family nga kung gaano kabutla yung life na wala sa leading kay Lord. But now, we are blessed as a whole family, and sa ginhatag man yung family sa church naman, sa ginhatag man ni Lord yung mga blessings, we are blessed to having in our lives. So gusto ko lang i-remind tanan niya, with Lord our God and Savior, mas fruitful ang ating life, and we will all have breakthroughs after the Lord. So, muna mo. Thank you, Father. For me na po to end na, hindi mo patalo sila. For me na po to end, siguro yung sala sa aming family, we were chasing the wrong thing. Chine-chase namin yung financial, Lord, breakthrough when it comes to finances, hindi naman gusto na magkautang kami. Breakthrough sa career, breakthrough sa tanan-tanan. Pero kami wait, Lord, gusto naman kwarta, gusto naman peace, gusto naman amuna. Pero no, dali, ang amon nga need na is security na si Lord ara sa amon tupan. That's why right now, bisan ano man yung struggle ang amon ginagawa to experience. Dami kami yung struggle, church mates. Yes, dami kami struggle as a family. Health, finances, relationship, but wala kami worry because we have God in our lives. And I want to impart that kind of security as well. Kung ano man yung experience as students, we really love our children here. Ang mga titas and titos there, kung ano man yung na-experience, and even the little ones, the kids, we will be okay. Every time we sing kami sa front, hindi mo na ako na-feel yung declaration, yun na magiging okay, hindi kita yung tanan-tanan. And we are here with God. Amen. All glory to God. Thank you so much. Amen. Alright, sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yung mas malakas pang palakpak para sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. So, maayong aga sa inyong mga tanan. Ako po ay Vladden Ilonggo from Masbate. Dirinig ako sa Iloilo, sa Star Street, no? Dira sa dormitory sa Boasio College. So, we are here today to celebrate our second year of goodness and faithfulness of God sa Life Church Iloilo. Back then, 2 years ago, medyo struggle ang church because it's starting. So, kung gasugod ka magiglang sa anong mga bagay, medyo mahirap dahil mayroong talent na pumipigil, especially sa paggawa sa gawain ng Panginoon. So, habang nananalangin ako dito sa Iloilo, talagang ipinapanalangin ko na magsaksi yung simbahan ng Panginoon dire sa Iloilo sapagkat sa word niya, sabi niya sa word niya, Peter, you are rock, and on this rock I will build my church, and the gate of hell cannot prevail. Si Jesus mismo ang nag-declare kay Peter, na sabi niya, Peter, ikaw ngayon ay bato, at sa batong ito ay itatayo ko ang simbahan ko, at kahit na ang bunganga sa impyerno ay hindi makapanaig dito. Yun po ang pangako ng Panginoong Jesucristo mismo sa bawat isa sa aton dire sa kalibutan. So, nananalangin ako at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakaabot kami ng 2 years. Naalala ko yung kwento ni Jesus Christ nung siya isinilang. At dahil siya isinilang, nung hinanap siya ng 3 pantas, at dumaan sila kay Herodes at ang tanong, saan kayo pupunta? Ang sabi ng 3 pantas, nakakita kami ng bituin at dadalawin namin kung saan isinilang
ang hari ng mga Hudyo. Then si Herodes, dahil confused siya, dahil bakit may panibagong hari isinilang, samantala ako'y hari. Kaya ang sabi ni Herodes, para maisahan itong tatlong pantas, kung sakaling mahanap nyo na ang hari ng mga Hudyo, pwede bang bumalik kayo at sabihin nyo sa akin at ako mismo ay sasamba rin sa inyong hari. But dahil ito ay plano ng Diyos, hindi bumalik yung tatlong pantas, kaya nag-declare si Herodes na patayin ang lahat ng sanggol below 2 years old. Kaya sabi ko, praise God, Lord, talagang naabot namin, Lord, yung 2 taon. Hindi kami namatay, Lord. Dahil ang plano ng demonyo, papatayin niya ang simbahan para hindi maipahayag yung mabuting balita tungkol sa kaharian ng Panginoong Yesus. That's why nakita natin o narinig natin yung mga testimony. By the way, si Bernie at saka si Eglay, they are professional engineer and professional teacher. So, grabe. So, they are representative from Life Church Hinigaran. Sige, palakpakan natin si Kuya Bernie at saka si Ate Eglay. So, bago ko magpatuloy sa aking message, welcome po muna yung Life Church Putotan, si Welty at saka si Pastor Dave. Sige, kayo po kayo. Talagang dumadami ang Life Church. So, may Life Church Putotan na, may Life Church Hinigaran na. Last week, pumunta kami sa bubuksan pa natin isang Life Church sa Limamaylan. And then, meron pong mga from Palawan student na nagkaroon ng scholarship sa Bacolod. So we start also the work in Bacolod. So a small group muna, but eventually, magkaroon din tayo ng simbahan sa Bacolod. At i-conquer po natin ang buong Kabisayaan sapagkat tayo ang nilagay dito ng Panginoon. And then, welcome din po sa mga taga Barrio Obrero! Grabe, simulan ko pa sila nung hapon sa baryo. Yung pamangkot ko kung sino ang rayna nila, o ay kakilala itong mga tao kung sino ang rayna nila kasi kumaganda. At ang buti ng Panginoon kasi nakita din namin siya doon sa lugar niya kung saan ay nandun yung kanilang rayna. May isa pang rayna sila, si Rayna Marilu, na may telepono pero hindi naman sumasagot. Alright, so then welcome niyo po sa mga kaibigan, sa mga kasamahan dito sa Life Church Siguro. By the way, yung aking Bible study dyan sa Talipapa, si Engineer Mark, si Onik, si Roslyn, at saka si Faith. Welcome. Welcome niyo dito. Okay, hallelujah. So, grabe, alam mo may desire ka talaga na mag-abot? May desire ka talaga mag-abot? Yeah. So, balikan natin yung testimony ni Mr. and Mrs. Balo. Hindi man na-mention ni Bernie yung pinanggalingan niyang, pwede kayo na dyan? Yung pinanggalingan niyang religion na kung saan hindi siya satisfied sa religion niya sapagkat maraming ipinagbabawal, maraming hindi pwede sapagkat napakahigpit po ng religion na kanyang pinasukan. Which is na si Bernie talaga sila born and sila. Actually, siya ay isang, ano ang lahi mo bro? Tausu. So, Muslim siya, no? But by the grace of God, siya ay naabuhat at nakakilala sa Panginoon ng kanyang nanay. Kaya, Muslim at ang religion niya, pero born again Christian na siya ngayon. At narinig natin na kung saan yung pain nila, no? Yung pain ng mag-asawang ito na pinagdaanan, ay hindi lamang basta-basta, kundi ang pain na ito ay ginagamit ng Lord para ikaw ay makapsure niya. The same is true sa testimony ng tatlong sibling na naiwan rin yung Kondo, talagang marami silang naranasan mga hinanakit or sakit sa kanilang buhay dahil maaaring ito ay pinapahintulutan ng Diyos sa bawat buhay nila or sa bawat buhay natin lahat
na para sa gayon ay ma-aresto tayo ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat ito po ang pinaka-message ng Panginoon. Sa pasimula po ay may plano ang Diyos sa bawat buhay natin. Hindi na natin alam sapagkat nadaya tayo ng kaaway, nadaya tayo sa ating pinagis na paniniwala, kaya nabulag talaga tayo ng husto. At ito po ay totoo kung makikita mo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 that the God of these ages, no? Sabi niya na ang Diyos ng panahong ito ay pilit na binubulag ang mata ng di pananampalataya para hindi nila makita at matutunan ang mabuting balita. So the God of these ages is continue blind the eyes of the unbeliever kasi ayaw niya makita ang katotohanan. Kaya dito sa Pilipinas, we are Christian nation. Kilala natin ang Panginoong Jesucristo, pero bakit hindi nagbabago ang bawat buhay ng tao? Supposed to be, as a Christian, as a Jesus follower, dapat mayroong conviction at the same time may transformation ang buhay natin kapag si Kristo ang Diyos natin. Sapagkat yung obedience, no, ng ating Panginoon sa Kanyang Ama, dapat yun ang ating kukunan na pagsunod sa ating mga buhay. Sapagkat naniniwala ako na kapag tayong lahat ay sumunod, no, mararanasan po natin yung breakthrough sa ating buhay, at the same time, breakthrough sa ating lipunan at sa ating bansa. So in the first place, sabi ko kanina, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. At sabi nga, even though before you were formed in the womb of your mother, bago ka pa lang nilikha ng tatay mo at nanay mo sa sinapupunan ng Diyos Ama. No? May plano na ang Diyos sa iyo na isang araw ikaw ay magiging propeta. Hindi ka lamang propeta, kundi ikaw ang gagamitin ni Lord para mag-reach out sa mga kaibigan mo. By the way, welcome para sa mga taga-Wasyo. Hallelujah! So, hindi ko makalimutan yung Wasyo kasi galing ako dyan, kaya sabi ko kailangan maligtas yung mga taga-Wasyo lahat. So, let's pray for Wasyo, for the glory of God. That one day, hindi na yung grado ng gabi nila. Hindi ang Panginoon Jesucristo lang. Amen. So, yung testimony ng dalawang couples at saka yung kapatid, nakita po natin na sa sarili nilang lakas, sa sarili nilang galing, sa sarili nilang talino, hindi nila naranasan o nakamtan lamang yung tunay na hinahanap nila. Sapagkat isa lang po ang kanilang sinasabi, mayroon silang gustong makita na hindi nila mahanap sa kanilang buhay. Maybe, tanan kita dire, may ginapang kita sa atong pangabuhi, hasta subong, why naton makitaan. Kaya tungod, kung hindi mo pangitaon si Jesucristo sa imong pangabuhi, hindi mo makitaan ini nga joy sa imong kasing-kasing. So, para maranasan po natin yung buhay na masagana at kaaya-aya, kailangan natin ang Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Sapagkat ang sabi nila, nung nakilala nila ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay, ay nagbago ang kanilang buhay. Kung ikakwento ko lang yung aking buhay sa inyo, ako, baka masasabi nyo na ako, ganyan pala siya. Hallelujah. Pero dahil binago ako ng Diyos, binago ako ng Panginoon, kaya nandito ako sa harapan niyo, nakatayo at nagpapahayag ng kabutihan ng Panginoong Jesucristo. So sabi po sa Romans chapter 10 verse 9 to 10, na kung ipapahayag mo na si Jesus
ang Panginoon at manalig ka sa iyong puso na siya ay binuhay muli ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Alam niyo, bakit kailangan natin maligtas muna? Kasi lunod na kita tanan. Kailangan tayo ligtas because we are a sinner. Wala pong exempted dito sa bawat isa sa atin na hindi tayo nagkasala. Lahat tayo dito ay makasalanan. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Kadlawon pa lang, nagbatan ako kay tungod nga sobrang lapak at tulog ko kagabi. Actually, kagabi, magsiset up po kami dito sa Uncle Tom's Bank. Mayroong party dito. At dahil sabi ng manager ay aabutin ng alas 11, kaya hindi na alas 10, kaya hindi na ako tumuloy. At tinawagan ko si Jay na ikaw na lang, Jay, or bukas na lang tayo mag-set up sa Uncle Tom's. But suddenly, dahil inantok ako, sabi ko matutulog na ako. So natulog ako ng alas 8 ng gabi. At nagising ako ng 1:30 ng madaling araw. At nung bago si Mrs., sabi niya, pag-pray daw natin yung apo namin sa Mindanao sapagkat na-confine. So, dahil na magabag kami dahil yung apo namin sa Mindanao ay nagkaroon ng may sakit at na-confine sa hospital. Kaya nag-pray kami ni Mrs. around mga 45 minutes na prayer. And after that, tinawagan ko yung anak ko at sabi niya pa okay na, naswerohan na ayos na ang kalagayan ng anak niya. At dahil hindi na ako natulog dahil pang-5 araw po na ngayong araw na ito na nagising na every 3 o'clock in the morning ay pinangako ko sa Panginoong Jesucristo na dahil ikaw, Lord, ang model ko at gusto ko, Lord, na maging successful ang ministry mo dire sa Iloilo, gagayahin kita, Lord, na every 3 a.m. in the morning ay magigising ako at hanapin ko ang kalooban ko. So, sa 5 araw, ang daming revelation. So, kung iyong titingnan lahat ang mga pinagdaanan ng simbahan ay talagang masasabi mo na grasya lamang ng Panginoon, kaya tayo ay nagpapatuloy. Kaya magpatuloy tayo. Amen. Mapag-isipong katabi mo, huwag ka matulog. So, kailangan po natin ang Panginoon. Sabi po sa verse 9, babalikan ko po Romans chapter 10 verse 9 sa ang salita ng Diyos version, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muling siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat itinuturing ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya ay sumasampalataya, maliligtas siya. Verse 11, sapagkat sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. So dito po ay pinapakita na lahat tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. At paano po natin makamtan ang kaligtasan? Ang sabi po dito ay kailangan lang o kinahanglan lang ay sumampalataya tayo sa ating Panginoon. At maniwala ka na siya ay namatay at muling nabuhay, no? Ikaw ay maliligtas. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, ikaw ay maligtas. So, kung tatanungin ko po kayo ngayong umaga sa bulwagan ito, ng diretsahan, kung mapatay ka subong nga oras na ini, dira sa imo pungkuanan, diba? Amen. Pag ikaw ay namatay sa oras nito dyan sa iyong upuan,
Pagpasok mo sa langit, tatanungin ka ng anghel, bakit kita papasukin sa langit? Ano ang isasagot mo para ka makapasok sa langit? Bala nyo, kanan kita nagapungko dire, hadlok mapatay. Kaya tungod, way kabalo ang isang katao, pagkatapos ang iyang kamatayan dire sa kalibutan, kung diin siya makadlok. Kaya may hadlok ka sa imong kaugalingon nga, actually ang prayer mo nga lagi, Lord, hindi alay ko mapatay kasi hindi ako handa. Tanan ka tao pamakiton mo about sa death. Hindi gusto ang tao nga istoryahan ang kamatayan. Pero kita bilang sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, dapat hindi kita mahadlok sa kamatayan sapagkat ang kamatayan ay pintuan ng panibagong buhay na pinangako ng Panginoon, buhay na walang hanggan. So ngayon, para makamtan natin ang kaligtasan niyo, dapat ay isuko natin ng 100% ang ating buhay sa Panginoon. Sabi nga ni Miss Eglay kanina, nung siya ay nakakilala sa Panginoon ay sinurrender niya ng 100% ang kanyang buhay at ipagamit sa Panginoon. So maaaring